Magandang gabi sa lahat ng mga mag-aaral para sa ikasampung baitang ng Araling Panlipunan Kontemporaryong Issue. Welcome po dito sa ating YouTube channel para naman po sa isang makabuluhang talakayan at paggabay sa pagsagot sa inyong self-learning modules. Hindi maikakaila na napasakamay na sa inyo ang inyong kanya-kanyang kopya para sa Araling Panlipunan, Unang Markahan, para sa Module 1, Kontemporaryong Issue. Alam ko't medyo may kahirapan sapagkat hindi niyo makakasama ang kanya-kanya ninyong mga guro sa pagpapaliwanag ng iba't ibang aspeto o bahagi ng aralin para sa self-learning module na ito. Subalit huwag pag-alala sapagkat sa video tutorial na ito ay pipilitin nating magabayan kayo upang sa gayon ay maging successful at maging maganda ang resulta ng inyong pagsagot sa learning module na ito. Bago tayo magpatuloy, meron lamang po tayong mga karagdagang updates para sa ating self-learning module para sa Araling Panlipunan. Una, mangyari lamang po at siguraduhin natin na huwag nating makalimutang ilagay ang ating kumpletong pangalan, kasama na rin po ang baitang at pangalan ng section or pangkat na ating kinabibilangan. Mangyari lamang po, gaya ng inyong nakikita sa inyong mga screens, ay isulat sa bandang ibaba ng pinakaunang pahina ng inyong self-learning module ang inyong kumpletong pangalan, baitang, at section. Pangalawa, maaari na po ninyong ilagay o isulat ang inyong mga sagot sa mismong self-learning module. Again, uulitin natin. Maaari na pong ilagay ang inyong mga sagot sa mismong self-learning module. Pangatlo, sa paglagay ng mga kasagutan, hanggat maaari ay paikliin po ang inyong mga sagot. Subalit, panatilihin pa rin po ang konsepto, konteksto, at ideya ng inyong sagot. Para naman sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na matamo ang mga sumusunod na tunguhin sa paksa para sa aralin na ito. Una, nabibigyang kahulugan ang kontemporaryong issue. Pangalawa, natutukoy ang mga uri ng kontemporaryong issue. Pangatlo, nasusuri ang mga kontemporaryong issue ayon sa kasanayang natalakay. Pang-apat, napapahalagahan ang pag-aaral ng mga kontemporaryong issue. At panghuli, nakapagbibigay ng sariling mungkahi sa paglutas ng mga kontemporaryong issue na kinakaharap ng kinabibilangang komunidad. So ayan po ang ating mga tunguhin o learning objectives para sa araling ito. Ngayon naman po, ay una nating makakasalubong o makakahalubilo ang unang gawain na paunang pagtataya. Para po sa panuto, bilugan lamang po ang titik ng sa tingin ninyo ay tamang sagot para sa bawat bilang. Meron po itong 15 bilang o puntos. Ayan. Ngayon naman, dadako na tayo sa pauna o introduction para sa unang aralin na kung tawagin ay konsepto ng kontemporaryong issue. Nakakabahala nga ang panahon natin ngayon. Maraming issue, may hamon at suliraning kinakaharap ang ating bansa. May mga pangyayari ring hindi natin inaasahan. Kadalasan, ang mga ito ay kagagawan rin ng tao at may mga pangyayari rin na bunga ng agham at makabagong teknolohiya na nagiging sanhi upang abusuhin ng tao ang ating kalikasan. Kaya nagdudulot din ito ng mga pagbabago sa ating kapaligiran. Kaya naman sa pamamagitan ng module na ito, inaasahan po namin na inyong mapagtatanto ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Ang mga kaalaman na iyong matututunan ay makakatulong sa iyo upang higit mong maunawaan ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyan at maging sa lipunan na iyong pinabibilangan. Nang sa ganon,
Bilang isang mag-aaral, ikaw ay maging isang responsableng tao at mamamayan, hindi lang sa lipunan, kundi maging sa ating bansa. Ayan, naipaliwanag ko na ang ating introduction o paunang mga salita para sa unang aralin. Ngayon naman, pupunta na tayo sa pangalawang gawain, ang balikan. Sa bahaging ito, babalikan ang mga dating kaalaman at pag-unawa tungkol sa mga katangian ng isyu. Simulan mo ito sa pamamagitan ng pagtupad sa gawain na nasa. Ang pangalawang gawain ay tinatawag na headline suri. Ang panuto ay pumili sa mga larawan ng headline at sagutin ang mga pamprosesong tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. Ngayon naman, para sa unang larawan, inyong makikita ang isang babae na kumakaway. Ano kaya sa tingin ninyo ang ginagawa niya? Hayaan kong basahin ko muna ang headline. Philippines elects first transgender woman to Congress. Ito po ay sinulat ni Ginoong Robert Sawatsky mula sa Cable News Network or CNN. Nakalagay din sa bandang ibaba na ang kumakaway ay si Geraldine Roman na kumakaway sa kanyang mga supporters habang nangangampanya sa Bataan o sa probinsya ng Bataan noong April 30, 2016. Sino nga ba si Geraldine Roman? Sabi rito, si Geraldine Batista Roman ay ipinanganak noong Abril 23, 1967. Siya ay isang Pinay na journalist at politician na nagsilbi bilang kongresista sa unang distrito ng Bataan mula 2016. Siya rin ang kauna-unahang transgender na tao na na-elect o nahalal para magsilbi sa Kongreso ng Pilipinas. Alam nyo ba na siya rin ay isa sa pinangalanan na 100 Leading Global Thinkers of 2016 by US-based Foreign Policy Magazine at isa sa 13 Inspiring Women of 2016 na siya rin ang isa sa may akda ng House Bill 08794, an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplaces, and educational or training institutions, providing protective measures and prescribing penalties. Therefore, so ayan, sana naway nakilala niyo kung sino si Geraldine Batista Roman. Sa ikalawang larawan naman, makikita natin ang isang placard. Nagsasabing direct hire, hindi agency worker. Basahin ko muna ang kanyang headline. DOLE orders ending contractualization expected in February. Labor Secretary Silvestre Bello III wants to sign the department order on Valentine's Day, February 14. So, nakalagay din dito, no to endo. Ang endo po, ibig pong sabihin, end of contractualization. Ano nga ba ang endo or end of contractualization? Ito, may kaunti tayong paliwanag para dyan para mas lalo nyo maintindihan ang larawan. Dito sa Pilipinas, maraming kumpanya ang nagre-resolba o ginagawa na sila ay nag-hire ng mga tao sa paraang kontraktual lamang na kahit ang kanilang trabaho ay trabahong pangregular, nakagaya ng isang normal na empleyado sa isang kumpanya. Sa resulta, ang taong ito na kinuha gamit ang kontraktual na pamamaraan ay hindi maituturing na isang regular na empleyado. At kadalasan, sila ay hindi nabibigyan ng oportunidad na magkaroon ng sigurado at pangmatagalang pangkabuhayan o hanap buhay. Kaya naman, kadalasan, sila rin ay hindi nakakatanggap ng maayos na benepisyo na nararapat sa kanila. Kaya ito ang dahilan kung bakit marami ang tutol sa kontraktualisasyon or endo. Yan, may konti tayong paliwanag sa patungkol sa isyong iyan. Sana nawa ay mayroon na kayong ideya tungkol sa dalawang larawan. Ayan, so narito ang dalawang larawan na ating pinag-uusapan.
Ang iyong gagawin ay pipili ka lang ng isa sa dalawang larawan. Yung nasa kaliwa at yung nasa kanan. Depende na yan sa iyo. At ngayon sasagutin mo ang mga pamprosesong tanong. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang napiling headline? Kanina aking binigyan ng konting paliwanag ang bawat larawan. So para masagot mo ito, pwede mong ilarawan ang naunang larawan o dalawang larawan o ang larawan na iyong napili. Pangalawa, pwede mong pagbasehan ang nakalagay sa headline para sa iyong paliwanag. Pangatlo, pwede mo ring ilahad o ipaliwanag ang iyong nalalaman tungkol sa dalawang larawan. So ayan, binigyan ko na kayo ng mga tips kung paano nyo masagot ang unang tanong. Dumako naman tayo dito sa pangalawang katanungan. Maituturing mo bang issue ito? Bakit? Yan. So sa pagsagot, oo o hindi ang iyong unang sagot para sa tanong na ito. Subalit, para sa tanong na bakit, maaari mong ilahad kung ito ba ay nakakaapekto sa iyo o sa lipunan. Pwede mo ring ipaliwanag kung paano ba ito nakakaapekto sa iyo at sa lipunang iyong kinabibilang. At syempre sa panghuli, hindi ko na sasabihin kung paano ninyo sasagutin ito sapagkat ito ay sarili ninyong puro-puro. Nasa sa iyo na yan kung ano ang ibig sabihin para sa inyo ng issue. Ngayon naman, dadako tayo sa susunod na gawain. Tuklasin. Gawain, ang tawag dito sa pangatlong gawain ay halo letra. Gamit ang pinaghalo-halong letra, subukan mong tukuyin ang mga konsepto at salitang inilalarawan ng sumusunod na pahayag. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. Para sa dagdag panuto, ang inyong nabuong salita ay isulat lamang sa kasunod o sa tabi ng pinaghalo-halong letra para sa madaling pagwawasto. Uulitin ko, ang inyong sagot ay maaaring isulat katabi lamang ng pinaghalong letra. Subukan mong basahin ng maigi ang bawat pangungusap sa bawat bilang ng sa ganon ay magkaroon ka ng ideya kung paano sagutin ang bawat bilang. At pagkatapos, ay sasagutin mo naman ang pamprosesong tanong. Para sa unang bilang, ano mga konsepto ang iyong nabuo? Pangalawa, patungkol saan ang mga ito? At pangatlo, bakit ito nagaganap? Upang masagot ang tatlong iyan, para sa unang bilang, pagsamasamahin mo kaya ang mga nabuong salita upang makabuo ka ng iisang tema para sa unang bilang na katanungan. Para naman sa pangalawang bilang, subukan mong iugnay ang mga nabuong salita sa mga pangkasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. At pangatlo, subukan mo ring ilahad o ipaliwanag ang mga dahilan kung bakit ito nagaganap. Maaaring maglahad ng mga sitwasyon bilang isang halimbawa. Sana naway nakatulong ito upang magabayan kayo sa pagsagot sa gawaing ito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification button para sa YouTube channel na ito nang sa ganon ay maging updated kayo sa mga bagong videos na ating i-upload para makatulong sa inyong pag-aaral para sa self-learning module na ito. Ngayon naman ay atin ang tatalakayin ang patungkol sa konsepto ng kontemporaryong issue. Samahan niyo ako nang sa ganon ay magabayan kayo sa inyong pagsagot sa self-learning module na ito. Ang kontemporaryong issue ay nagmula sa dalawang salita, ang kontemporaryo at issue. Ngayon naman, talakayin muna natin ang ibig sabihin ng salitang kontemporaryo. Ito raw ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasalukuyan
na maaaring makaapekto o nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ay mga paksang napapanahon na nagiging sanhi ng pagkakabagabag ng mga tao. Maaari rin ito mga pangyayaring naganap na o nakalipas na nakakaapekto hanggang ngayon sa lipunan. Sunod naman, ang issue. Ito naman ay mga pangyayari, suliranin o paksa na napag-uusapan at maaaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan mo na maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Base sa mga nabanggit, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon, o ideya na may kaugnayan o kaugnay sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mga mamamayan. Maaaring ito'y naganap o umiral sa nakalipas na panahon, ngunit nananatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Ito ay pinag-uusapan at nagdudulot ng malawakang epekto na maaaring positibo o negatibo sa buhay ng mga tao sa lipunan. Para mas lalo pang maintindihan, mayroon akong ipapakitang larawan. Ayan. Di kaila sa ating lahat ngayon ang patungkol sa pandemyang idinulot ng COVID-19. Ito ay nangyayari sa kasalukuyan at may malaking epekto sa buhay ng mga tao maging sa ekonomiya ng ating bansa. Tuluyan itong binago ang pamumuhay nating normal. Ito ang nagdala sa tinatawag nating new normal, kung saan apektado ang lahat ng larangan sa ating buhay, lalong-lalo na sa edukasyon. Naway, malampasan natin ito kasama ng ating mga dasal nang sa ganon ay makabalik na tayo sa ating normal na pamumuhay. Ngayon naman, dadako tayo sa mga uri ng kontemporaryong issue. Meron tayong 4 na uri ng kontemporaryong issue. Una, panlipunan, pangkalusugan, pangkapaligiran, at pangkalakal. Tatalakayin natin ito isa-isa. Una, kontemporaryong isyong panlipunan. Sabi rito, ito ay mga isyu o mahahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan, tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan, at ekonomiya. Halimbawa nito ay ang terorismo. Di kaila sa atin ang nangyari sa Marawi City dito sa Mindanao at ang kamakailan lang ang madugong pambobomba sa Holo-Sulu. Sunod naman, isa ring mainit na usapin ang same-sex marriage. Sunod, di kaila sa ating lahat ang issue ng kahirapan. Kasama na rin dito ang issue tungkol sa pambansang halal na gaganapin sa darating na 2022. At ang issue ng rasismo. Yan. So natalakay na natin ang kontemporaryong issue panlipunan. Ngayon naman, datako tayo sa kontemporaryong issue pangkalusugan. Ito naman ay mga issue na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o hindi nakabubuti sa mga tao sa lipunan. Halimbawa, siyempre, sino nga ba naman ang hindi makakalimot tungkol sa COVID-19 coronavirus disease na siyang nagbigay o nagbago sa ating pamumuhay sa tinatawag natin ngayong new normal. Sobrang katabaan or obesity. Di kaila po sa ating maraming Pilipino na may kahiligang kumain at paminsan-minsan ay umiinom din na nagdudulot ng labis na katabaan. Isa rin po itong may tuturing na isyong pangkalusugan. Malnutrisyon. Ito po ay maikokonekta natin sa kahirapan.
Kapag may kahirapan o poverty, dehado o pehadong hindi po ito nakakabili ng mga tamang pagkain. Kaya kadalasan ito ay nagdudulot ng malnutrisyon. Sunod naman, ang isa sa pinakamainit na issue o kontrobersyal na issue sa Administrasyong Duterte, ang drug addiction. Naikakabit natin ito sa kontrobersyal na drug war. Mahalaga po para sa ating mga Pilipino na ang ating mga kabataan ay mailayo sa ipinagbabawal na gamot o droga. Sa ganon, ay tuluyan nilang maabot ang kanilang minipiting pangarap ng isang magandang buhay. At syempre, ang tumataas na bilang ng HIV/AIDS na nagbibigay ng alarma sa mga sangay ng ating pamahalaan. Sana naway, hindi rin ito maging kagaya sa COVID-19. Sunod naman, kontemporaryong isyong pangkapaligiran. Ito ay tumutukoy sa mga isyong may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin na nagpapaunlad o pagpapaunlad at tamang paggamit sa ating kalikasan. Isa sa pinakamalaking issue rito ang global warming na unti-unti na nating nararamdaman ang epekto. Isa rito ay ang unti-unting pagkatunaw ng malalaking tipak ng yelo sa magkabilang poles, yung ating North at South Pole. Ito yung tinatawag na glacier meltdown na maaaring magresulta sa paglubog sa ilalim ng tubig sa ilang mga lugar sa mundo. Tinataya na maraming lugar ang magiging o matatagpuan sa ilalim ng tubig sa mga susunod na daang taon lamang dahil sa epekto ng global warming. Sunod, paglindol. Hindi kaila sa atin na ang ating bansa ay nakalagay sa tinatawag nating Pacific Belt of Fire or Ring of Fire na kung saan matatagpuan dito ang mga aktibong bulkan at bitak or lamat sa lupa na naging sanhi ng lindol. Sunod naman, pagbaha. Huwag nating kalimutan or hindi kaila sa atin na ang ating bansa ay malapit sa karagatang Pasipiko na kung saan nagmumula ang maraming bagyo na siyang nagdadala ng malalakas na pag-ulan na siya namang nagdudulot ng pagbaha. Siyempre, nabanggit ko na kanina, bagyo. Isa sa mga nagdadala ng matinding kalamidad sa ating bansa. El Nino. Ito ay isang pangyayari na kung saan ay labis-labis ang init na ating nararamdaman na kung saan nagdudulot ito ng malubhang tagtuyot na siyang nakakaapekto sa ating mga pananim. Siyempre, kung merong labis o sobrang tagtuyot, meron namang sobra o labis na pag-ulan. Ang tawag naman dito ay La Nina. Ito naman ay nagdadala ng sobra-sobrang dami ng ulan na siyang nagdudulot ng pagbaha sa maraming lugar sa ating bansa. Sunod naman ang kontemporaryong pangkalakalan. Ito ay mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang mga usapin o isyong pang-ekonomiya. Halimbawa nito ay export o import. Base sa larawan, ang lahat ng bagay na ating ginagamit mula sa ating kinakain, gadgets, sinusuot, ay nagmula sa tinatawag nating export at import industry. Sa import industry naman, ang pangunahin nating inaangkat ay ang mga produktong petrolyo. Huwag natin kalimutan na kung hindi tayo nag-aangkat ng mga produktong petrolyo ay hindi tatakbo ang ating mga sasakyan, pabrika, at mga pagawaan na siyang nagbibigay sa atin ng ating mga pangunahing pangangailangan. At syempre ang nauusong online shopping. Siguro naman ay kilala ninyo si Lazada at si Shopee.
ang dalawa sa mga nangungunang online shopping applications dito sa ating bansa. Hindi ko na ito ipapaliwanag ng masyado. Sunod naman, ang mga samahang pandaigdig. Di kaila, bilang isang bansang malaya at may sariling soberanya, ay may karapatan at tungkulin ng ating bansa na makisali o sumali sa alinmang samahang pandaigdig na ating nanaisin. Isa sa mga halimbawa nito, ang nagkakaisang bansa o United Nations, ang ASEAN or Association of Southeast Asian Nations, na kung saan sa kamakailan lang tayo po ang nag-host ng Southeast Asian Games. Sunod naman, ang World Trade Organization, isang organisasyon ng mga bansa na naglalayong i-improve or palakasin pa ang palitan ng mga kalakal at produkto. Ngayon naman, ang tanong is, saan ka ba makakasipi ng mga issue? Sa panahon natin ngayon, marami nang mapagkukunan ng mga impormasyon tungkol sa mga kontemporaryong issue. Kabilang dito ang radyo, telebisyon, internet, social media at mga nakalakalang material tulad ng pahayagan, flyers at magazine. Kaya naman, di nakaila sa atin ang mga tinatawag na mga uri na pinanggagalingan natin ng mga issue. Ito ay nababasa natin sa print media. Halimbawa na rito ang comics, magazine at dyaryo. Visual media naman, kagaya ng balita na papanood natin sa 24 oras, TV Patrol, at kung ano-ano pang mga news outlets na napapanood natin sa telebisyon. Kasama na rin dyan ang pelikula at mga dokumentaryo. At ang pinaka-popular sa lahat, ang online media. Halimbawa, ang Facebook, online blogs, at mga websites. Diyan po tayo maaaring makakuha ng mga issue na ating magagamit sa araling ito. Yan po muna ang unang bahagi ng ating video tutorial para sa ika-10 baitang sa Araling Panlipunan Kontemporaryong Issue. I-upload ko po sa susunod na araw ang ikalawang bahagi nang sa ganun ay paipaliwanag natin ng mahusay ang mga gawaing nakaatang nang sa ganun ay inyo itong epektibong masagutan at nang kayo rin ay magabayan sa pagsagot nito. Maraming salamat at magandang araw. Huwag din pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification button para sa channel na ito. Marami pong salamat.